If you have like this, sa gilid ng ilong mo or sa gilid ng mouth mo and gusto mo mag-lighten yan, may solution ako dyan. Possible reasons kung bakit nagkakaganyan yung gilid ng nose natin and ng lips natin. Number one, pwedeng dry yung area na yan. Medyo flaky yung itsura niya. Next, baka irritation. Baka meron kang ginamit na products na na-irritate yung skin mo dun sa area. O kaya naman, pwedeng hyperpigmentation. Baka lagi mo siyang kinukutkot pag kumakati siya, kaya nag-iwan na siya ng peklat. So, ano yung dapat mong gawin? Mag-start muna tayo sa routine kung yung gilid ng nose and lips mo ay dry yung feeling. Medyo mahapdi siya or makati siya. And minsan, medyo namumula siya. Kung ganyan yung state ng skin mo dyan, gumamit ka muna ng gentle skincare routine. Yung mga skincare products na gagamitin mo, dapat gentle lang. Kung gumagamit ka ng exfoliant, avoid mo munang gamitin sa area na yan. Exfoliant like BHA or HA. O kaya naman kung gumagamit ka ng retinoids, huwag mo muna siyang lalagyan. Yung gilid kasi ng mouth natin, gilid ng nose and around the eyes, yan yung mga sensitive parts ng face natin. Kaya pag meron tayong products na nagamit na medyo matapang, yan talaga yung mga unang nai-irritate. So, iwasan mo muna lagyan yan ng mga exfoliant or retinoids. Next, ang best friend mo sa pag-treat niyan, moisturizer. Kailangan mong i-moisturize yung area 2 times a day, morning and evening. Mas maganda kung yung moisturizer na gagamitin mo merong ceramide para talaga ma-repair yung skin barrier natin dyan. And then, wag mo kakalimutan gumamit ng sunscreen sa morning. Mas mag-worsen kasi yung pigmentation sa sun exposure. Look for sunscreen with SPF 30 pataas. And then, pag napansin mo na hindi na siya namumula, okay na talaga siya. Hindi na siya dry, hindi na siya mahapde, wala nang sting feeling, pwede ka nang gumamit ng mga pigment fading ingredients like salicylic acid, 2 to 5% niacinamide, Arbutin, or pwede ka rin gumamit ng vitamin C para mag-lighten na unti-unti yung area na yan.